Cebu. Malinis, maganda, at matiwasay. Subalit sa likod ng katiwasayang ito, may hindi maitatagong kalungkutan. Isang kapansanang dulot ng kahirapan. Bayani. Sino? Ano? Paano? 10 arestado sa isang barangay sa Pampanga. Ilang pakete ang nahuli sa mga suspect na halos sabay-sabay pinasok ang kanilang bahay. 3 taong bata tinangay habang nasa kamay ng kanyang yaya. Uling nagpabala ang mga otoridad sa pambibiktima ng salisigan. Dito na kinuha ng suspect ang laptop. Bumunot ng barel ang matabang lalaki at pinaputukan si Flores. Bagsak agad ang biktima na 3 beses pinaputukan. Krimen ang pinili nilang landas. Kanilang paglihis sa tamang daan. Hustisya ang kanilang naging kalaban, sa kulungan ang naging kanilang hantungan. Sa kanilang kasalanan, itinakwil sila ng lipunan. Tila nabawasan ang kanilang pagkatao dahil sa kanilang pagkakasala. Nayurakan ang kanilang dangal bilang tao. Subalit sila ay naghihintay pa rin. Naghihintay na sila'y tanggapin muli ng bayang tumakwil sa kanila. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing. Taong 2007, noong unang ipinasa publiko ni Byron Garcia ang pagsasayaw ng mga bilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Nagsimula ang kanilang pagsikat sa YouTube dahil sa pagsayaw nila ng awitin ni Michael Jackson na Thriller. Umabot ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula noon, ay unti-unti silang sumikat at kaakibat nito ang muling pagtanggap sa kanila ng lipunan, ang kanilang pagbabalik bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Nadagdagan pa ang kanilang kasikatan sa pagsayaw pa ng iba't ibang mga sikat na tugtugin. Isang halimbawa nito ang Jai-Ho na pinasikat ng pelikulang Slumdog Millionaire. Ang Nobody na pinasikat naman ng mga Koreanang Wonder Girls at marami pang iba. Sinong natutuwa na nagsasayaw? Isa nalipay, isa kamot. Oh, natutuwa. Sino ayaw ng sayaw? Meron ba napipilitan lang magsayaw? Wala, gusto, ganado magsayaw. Hindi lamang sila binigyang pansin ng ating mga kababayan. Higit pa rito, sila ay tinangkilik at ipinagmalaki. Kung kaya't sila'y naanyayahang makisama sa isang tribute video para kay Michael Jackson. Okay, this is it. Inmates of CPRC, attend! Ha! 1, 2!
Ang ilan nga sa kanila ay nakalabas muli upang makilahok sa pagpaparangal ng Itbulaga sa kanilang mga ginawa. Inmates na naglilibot sa iba't ibang bilangguan ng ating bansa para sa music and dance therapy para sa ibang inmates. Ang ganda niyan. Sana ay marami pa kayong maabot ng kababayan natin sa pamamagitan ng inyong pagsasayaw, ng inyong musika at magandang halimbawa ng positibong pagbabago. Maraming salamat sa inyo sa pagbabahagi ng inyong talento, kakayahan at kabutihan. Saludo ang Itbulaga sa inyo, di ba? For your recent trip to the Philippines, you worked with the prisoners on a new video. I think it's a wonderful story. I mean, we first learned of these prisoners who are in the Cebu prefecture. And in the Philippines, one of Michael's fans sent me a link, and they were doing Thriller. And I showed it to Michael, and he loved it. He just got such a kick out of it. You know, 1,500 people moving in unison to it. You know, once Michael passed and we were looking for, you know, opportunities to sort of reach out and, you know, be with his fans, it just hit me like a ton of bricks. We should go to the Philippines. And we found ourselves there. So we worked with them for 2 whole days. Took 2 of the dancers, Drace and Daniel. So, you know, we went over there and we had a great 2 days with them. It was 1,500 inmates. 70% of them were high risk. Madaling makalimot na mga preso ang aking kaharap. Robbery. Robbery, shabu. Shabu. Asan yung... Together. Sampak. Ano yung sampak? Rape. May rape ka rin. Dami mo namang kaso. We were told 70% were high risk. Some were let out of, you know, solitary confinement and isolation and participate. We found this out after. You know, but we were totally safe. It was... Na-impress din sila. Lalo na yung sinayaw namin yung tribute nila. Yung kanta ni Michael Jackson, yung Ben, at saka yung ano na... Doon na-impress, naiiyak talaga si yung choreographer nila, si Travis Payne. Hindi niya akalain na... They welcomed us by doing a short program, and we were in tears. It was just so moving and special. It had rained the entire week. Those 2 days, it was really, really bright outside. The second day of shooting happened to be Martin Luther King's birthday. It was all these things that sort of fell into place. Things fell together for you. The whole program over the past 2 or 3 years that it's been in existence has really rehabilitated a lot of them. So much so that we didn't know who the murderers were from the, you know, they were supposed to be the dregs of that society. To us, it felt like people. Marami na akong mga kulungang nabisita, mga presong nakasalamuha, pero nakakamangha ang aking nasaksihan dito. Hindi lang dahil sa husay nila sa pagsayaw, natanyag na sa buong mundo. Hindi lang dahil iniangat ng mga bilanggo rito ang estado hindi lang ng kanilang mga sarili, kundi tayo rin kanilang mga kababayan. Kundi dahil ipinakita nila na kahit ang mga itinakwil ng lipunan, sa likod man ng rehas, pwedeng umusbong at umiral ang pag-asa. Isang malaking dagok sa kanilang buhay ang pagpili nilang paglihi sa kabutihan. Subalit, hindi rin may pagkakailang patuloy nilang hinahangad na bumalik sa tamang landas. Sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap, naging instrumento nila ang pagsasayaw at musika upang maabot ang kanilang minimithi, upang may parinig ang kanilang daing, ang daing ng pagbabago. Oo, hindi maitatanging sila ay napaliligiran pa rin ng mga rehas, ngunit hindi ito naging hadlang upang maipamalas nila na kaya nilang maging modelo ng pagbabago. Bagaman itinakwil sila ng lipunan noon sa kanilang pagkakamali at sa mga paratang ibinato sa kanila, hindi sila tumigil. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban. Ang laban upang maitaguyod na sila rin ay mga taong handang magbago. Mga taong humihingi muli ng pagtanggap. Ang mismong bayang nagsilang sa kanila. Mga taong may dignidad. Mga taong nais bumalik at yakapin muli ng buong-buo ng komunidad. Mga bayani sa kani-kanilang paraan. Cebu Dancing Inmates, the ambassadors of goodwill. Mabuhay kayo!